Sugatan naman ang isang individual matapos mabangga ng SUV ang isang tricycle at sumalpok sa isang tanker truck sa isang highway sa Abukay, Bataan. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Isang aksidente ang naganap sa Roman Superhighway, Barangay Laon, alas 5:30 na madaling araw, kung saan nagtamo ng pinsala at sugat ang isang tricycle driver matapos mabangga ang kanyang minamanehong sasakyan. Ayon sa initial na investigasyon, ang tricycle na minamaneho ni Roger Cabral, residente ng Barangay Mabatang, Abukay, ay nagmula sa direksyon ng bayan ng Urani. Nang dumating ito sa lugar ng insidente, huminto umano sa gitna ng karsada ang tricycle para tumawid. Sa hindi inaasang pagkakataon, nasalpok ito sa likurang bahagi ng kasunod ditong SUV, isang jelly sedan na may plakang NHQ 4482 na minamaneho ni Elmer Montiveros Ruiz, residente ng Santa Maria, Bulacan. Dahil sa lakas ng impact, tumilapon ang tricycle sa kabilang linya ng daan at eksaktong nabangga naman ito ng paparating na Isuzu tanker truck na minamaneho ni Emmanuel Binison Calibo Manuel, 51 anyos, na residente ng Ilagan, Isabela. Agad namang isinugod sa ospital si Roger Cabral dahil sa mga natamo niyang sugat at pinsala. Samantalang nagtamo rin na matinding sira ang tatlong sasakyan na nasangkot sa aksidente. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang mga posibleng sanhi ng aksidente. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, RH37. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Iniimbestigahan na ngayon ng Bacolod City Legal Office ang dalawang mga regular na mga empleyado ng Bacolod LGU dahil sa reklamong korupsyon. Ayon kay City Legal Officer Attorney Carol Joseph Chu, isa sa inireklamo ang lalaking regular employee ng Bacolod Environment and Natural Resources Office o BENRO at isang babae na regular na empleyado ng City Treasurer's Office. Dagdag pa ni Chu, mayroong formal charges na grave misconduct laban sa empleyado ng BENRO na umano'y fixer sa pag-process ng permit kapalit ng pera na 40,000 pesos noong 2024. Ayon pa kay Cho, 12,000 pesos naman ang umano'y tinanggap ng empleyado ng City Treasurer's Office kapalit sa pag-process ng permit. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tinuruan naman ang mga dating New People's Army dito sa lalawigan ng Northern Samar. Ito yung mga NPA na sumurrender sa gobyerno na ngayon ay sila na ang tinatawag na peace builders sa paggawa ng tinapay. Ang provincial government sa pamamagitan ng Provincial Task Force Balikloob ang nagturo sa pamamagitan ng livelihood training sa bread at pastry production sa 3rd Infantry Brigade, Philippine Army. Isa itong tulong ng gobyerno sa mga farmer rebels sa pagsisimula ng kanilang buhay. Kabilang sa training ang hands-on instruction mula naman sa TESTA. Isa itong commitment ng provincial government sa lalawigan sa pagsusulong ng peace and development na masiguro na aangat at hindi maiwan ang mga farmer rebels sa pagbabago ng kanilang buhay. Mula sa MBC Network News, RH34 Chain, Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.